Una po sa lahat, gusto ko po munang bumati sana ng isang mapagpalang araw sa ating lahat. Dumulog po ako sa estasyong ito dahil hindi na rin po kaya ng konsensya ko ang mga pinaggagawa ko. Alam ko pong mali, pero nandito na ako at hindi na ako makakalaya pa. Tawagin niyo na lang po sana ako sa pangalang Rochelle. Hindi ko tunay na pangalan. Isang may bahay at kasal sa aking asawa na si Rolando. Hindi niya rin po tunay na pangalan. Isa po siyang OFW sa bansang Qatar. Wala pa po kaming anak dahil gusto pa naming makapag-ipon muna. At maayos naman ang aming pagsasamang dalawa. Magdadalawang taon pa lang buhat ng kami ikasal. At nag-iipon pa kami para makapagbukod na rin, kaya't nakipagsapalaran to sa ibang bansa, baka sakaling umayon naman sa amin ang tadhana. Nakapisan ako ngayon sa bahay nila, sa bahay ng aking biyanan. Mabait naman at maayos ang pagtanggap at trato sa akin nila mama at papa. Halos tinuring na talaga nila akong tunay nilang anak. Wala po akong naririnig na kung anong masama na sinasabi nila patungkol sa akin, kahit nakatalikod pa ako. Napakabuti nila sa akin at dama ko ang pagmamahal nila bilang isang magulang. Kung may buhay man na tatawagin na swerte, ako na po siguro yun. Swerte sa asawa at swerte sa biyanan. Ganoon ko po isipin ang sarili ko. May mga bagay na madidiskubre ka sa bawat araw-araw. Ang akala ko na pangkaraniwan lang ay hindi pala. At dito na po magsisimula ang aking tunay na kwento na ni minsan ay hindi ko naisip na magagawa ko sa aking asawa dahil lamang sa pangungulila ko sa kanya na magiging mitya ng malaking dagok sa aking buhay. At sa nakakadiri kong magagawa na hindi sa hinagap ay papatol ako sa aking biyanan na tinuring ko na rin parang tunay kong pamilya sa loob ng ilang taon kong paninirahan sa kanila. Napapansin ko na rin naman ang kakaibang kilos ng matanda kapag wala ang asawa niya. Madalas nahuhuli ko siyang iba kung makatingin sa akin. At kapag tatanungin ko naman siya tungkol doon, ay sasagutin niya lang ako na wala iha. Magsuot lang daw ako ng naaayon sa akin. Sa palagay ko naman, okay lang ang suot ko na sando at short. Mas komportable talaga akong kumilos kapag ganito ang suot ko. Isang araw, nakaupo ako sa sala at nanunood nang dumating ang matanda. Ewan ko ba? Iba ang dating at amoy niya para sa akin ng oras na yon. Biniro ko pa siya kung may date sila ni mama pero sabi niya wala. May iba siyang lakad at huwag daw akong maingay. Pero nagulat na lang ako at hindi naging maganda ang pakiramdam ko. Nang haplusin at pisilin niya ang hita ko. Bagay na kinaasiwa ko talaga. Akala ko nga ganun talaga siya at palabirong tao lang. Pero nang minsan na may naganap na birthday party sa bahay. Birthday nun kasi ng biyanan kong babae. Napakaraming tao at sa kagaya kong introvert personality ay hirap akong makisama ng matagal. At idagdag niyo pa nga dito ang iniiwasan kong mga bisita ng matatanda. Hindi rin kasi talaga ako nainom ng alak kahit noong dalaga pa ako. Maamoy ko pa lamang to parang babaliktad na agad ang sikmura. Hindi na ako nag-attend ng party at nagulong na lang ako sa loob ng kwarto naming mag-asawa para iwasan ang mga bisita nito. At nang maghahating gabi na, bigla na lang akong nakaramdam ng gutom. Bumaba ako ng sala sa pag-aakalang wala ng mga bisita roon dahil sobrang tahimik na. Katatapos lang rin namin mag-usap ng aking asawa sa phone. Ang hindi ko inaasahan ay ang paglapit ng matanda sa akin. Amoy na amoy ko ang spirito ng alak sa kanyang hininga. Habang nagsasandok ako ng pagkain, ay nagulat ako sa ginawa niya. Gusto ko sanang sumigaw kaso baka ma-eskandalo kami. Nang sandaling yun, hinayaan ko na lang siyang yakapin ako mula sa likuran ko. Habang kung saan nakakarating ang mga haplos nito sa katawan ko. Aaminin ko,
Nagustuhan ko ito lalo na't matagal-tagal na rin akong nabakante sa kama. 1 taon na buhat ng mag-abroad ang aking asawa. At dahil sa pananahimik ko at hindi pagtutulos sa kanya, ay mas lalong nangahas ang matanda sa kalapastanganan niya. At nasumpungan ko na lamang ang aking sarili na nasa kama kami, kasama ko ang matanda na walang kapagurang pinagsasawaan ng katawan ko. Alam ko kung mali pero natukso na rin talaga ako at aaminin ko. Mahusay siya at lamang kumpara sa asawa ko. Pagkatapos nun, mabilis akong nagbihis at umalis sa bakanting kwarto na yon sa takot na baka may makakita sa aming dalawa. Akala ko doon na matatapos ang lahat pero bakit tila parang hinahanap ko na ang mga haplos nito kahit batid kong maling-mali iyon. Ilang linggo akong tahimik sa bahay. Hindi ko pinansin ang nangyari sa amin at natatakot ako na baka bumigay na naman ako kaso nga lang nang minsang nagkaroon na naman ng okasyon sa bahay. At nalaman kong malalasing na naman ang matanda. Para na akong sinisilaban agad na hindi ko maintindihan. Maya-maya, nasa loob ako ng kwarto nang nag-text siya at pinapababa niya nga ako. Hindi ko pa alam kung bakit, kung magpapaganda ba ako o mag-aayos muna nung time na yon. Matapos kong mag-ayos, bumaba ako, bagay na napansin ng misis niya. Binati pa niya nga ako at pinuri ang aking magandang bestida. Pagdating ko sa sala, kitang-kita ko ang pagnanasang pasimpleng tingin ng matanda sa akin. Bagay na kinatuwa ko naman. Lumipas ang 5 oras at magdadapit hapon na nang mautusan po ako ni Mama na bumili sa bayan. Nagpresenta naman ang asawa niya na samahan ako, gayong may dala siyang sasakyan. Pero nung oras na yon, alam ko na may masama siyang balak sa akin. At tama kayo. Habang nasa loob kami ng sasakyan niya, ay wala itong pinalampas na sandali. Nagmistulang gutom ang matanda sa akin. At dahil malayo-layo ang bayan sa lugar namin, kaya natagalan talaga kami. Tinanong pa nga niya ako, "Iha, napasaya ba kita?" Tanong niya sa akin. Nagkibit balikat na lamang ako at hindi ko na siya pinansin pa. Pero aaminin ko, talagang mahusay siya pagdating sa babae. Lalo na sa kagaya ko, na uhaw sa kalinga ng asawa. Nakabalik kami ng bahay na parang wala lang nangyari. At pumanhik na ako agad sa taas ng kwarto naming mag-asawa. Natulog ako at medyo para kasi akong nawalan ng lakas at nanlumo na hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman ng mga oras na yon. Nagising ako ng gabi at bumaba para kumain at bumalik din ulit sa kwarto. Maingay pa rin kasi sa baba at hindi ako sanay. Maghahating gabi na noon at hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Hindi ako mapakali nang maya-maya'y magbiglang kumatok sa kwarto ko. Sa pag-aakala kong ang biyanan kong babae ang kumakatok, pinagbuksan ko ito. Pero nagulat na lamang ako nang bumungad sa akin ng matanda. Tinakpan agad nito ang bibig ko. Hindi na po ako nakasigaw nung time na yon. At nang dalhin niya ulit ako sa kama, doon may nangyari. At aaminin ko, kuhang-kuha talaga niya ang tinatawag nilang kiliti ko. Ilang beses na may naganap sa amin ng gabing yon. Inaabot na kami ng madaling araw noon kaya pinalabas ko na siya sa kwarto at baka mahuli pa kami ng misis niya. Pero bago siya umalis ng silid ko, sinabihan niya ako na magkita kami sa labas at ite-text niya raw po sa akin kung saang lugar. Hindi ko na lamang pinansin pa ang sinabi niya dahil nakokonsensya na ako sa mga pinaggagawa namin. Alam kong mali pero paano pa ba ako makakaalis sa sitwasyong kinasasadlakan ko? At dumating ang araw na sinasabi ng matanda sa akin. Umaga yon at katatapos ko lang mag-almusal kasama ang asawa niya nang mabasa ko ang text niya. Hindi pa ako agad nagpaalam noon kay Mama na aalis ako. Nag-iisip kasi ako na wag nang tumuloy at baka madagdagan na naman ang nagawang kasalanan ko sa aking asawa. Kaso talagang susubukin tayo ng temptasyon.
at nasumpungan ko na lang ang sarili ko. Napapunta na sa sinasabi ng matanda. At sa huli, sa isang hotel niya ako dinala. At kahit anong pilit ko na umiwas, ay hindi na ako makaalis sa Kumunoy. Ang biyanan ko na akala ko ay walang ibubuga, pero mas pilyo pa pala sa inaakala ko. At ang lahat ng kakulangan ng anak niya ay napunan niya ng sobra-sobra pa sa akin. Kahit pa alam kong bawal ang nagaganap sa aming dalawa. Umuwi po ako ng bahay noon na halo-halong emosyong nararamdaman. Ewan ko nga ba. Kapag kasama ko ang matanda ay tila nakakalimot ako na may asawa akong tao. Kapag malayo siya sa akin ay doon ako nagigilty. Gusto ko sanang putulin ang kung anumang namamagitan sa amin. Kaso nga lang dumating sa puntong hinahanap-hanap ko na talaga ang presensya niya. Kaya nang minsang nagpaalam ako sa misis niya na aalis ako at uuwi sa probinsya ng mamagulang ko ay pinayagan naman niya ako. Pero ang totoo ay nag-aya ang asawa niya na magpunta kami ng Batangas na kaming dalawa lang. Sobrang na-excite ako na hindi ko mawari at halo-halong emosyon ang aking nararamdaman noon. Ewan ko ba kung bakit pumayag ako na sumama rito. Isang linggo kaming nagpakalunod sa kasalanan noon. Hindi ko maintindihan kung bakit umabot kami sa ganito. At kapag tinatanong ko naman siya, isa lang ang sinasabi niya sa akin. Wala daw akong kasalanan. Ang may kasalanan daw ay ang asawa ko na anak niya. Dahil mas pinili raw nito na umalis kaysa ang samahan ako. Dahil hindi naman daw kailangan na bumukod at malawak naman ang bahay. Sa totoo lang, tama naman ang matanda. Kay Rolando naman mapupunta ang bahay dahil solong anak lang naman siya. Pero gayon pa man, sinisikap naming makaalis ng bahay lalo't ganito na ang nagiging sitwasyon namin ng tatay niya. Isang gabi, nag-usap kami at sinabihan niya ako na hiwalayan ko na raw ang aking asawa at kami na nga lang daw ang magsama. Sa totoo lang, bata pang biyanan ko, nasa 52 anyos, habang si mama ay nasa 62 na. Ang pagkakaalam ko ay 10 taon ang agwat nilang dalawa. At pinagkasundo lang naman daw ang dalawa ayon na rin sa kwento ng asawa ko noon. Hindi ako nakasagot kasi noon alam ko naman na mahal ko ang aking mister. Pero pagdating sa usapang kama ay nagdadalawang isip talaga ako. Kaya bago kami umalis rito, plano ko sanang tumuloy sa probinsya at iintayin ko na lamang ang pagbabalik ng asawa ko. Sa totoo lang, natatakot din ako at binabagabag na ako ng aking konsensya bawat araw ng pagkakasala ko. Marami kasi kaming masasaktan kapag pinagpatuloy pa namin ang bawal naming relasyon. Sa batas ng tao, makasalanan ako dahil nagawa kong pumatol sa biyanan ko. Mas masahol pa ako sa mga kalad-karing babae na nagbabayad o nagpapabayad kapalit ng aliw. Pero heto ako, libre lang na binibigay ang katawan sa iba. Kinabukasan tulog pa ang matanda at ako naman ay pumuslit para kausapin ang mga magulang ko. Pumayag naman sila na doon muna ako at sinabi ko kasing nahihiya na akong pumisan sa mga biyanan ko. Pero ang totoo, hindi na talaga kaya ng konsensya ko na lokohin pa ang mister ko at si mama dahil mabuting tao sila. Magtatanghali na ng magising ang matanda. Hinalikan niya ako agad noon at naulit na naman ang bawal na sandali namin. Kakain na sana kami ng lunch nang biglang sumikip ang dibdib ng matanda. Hindi ko alam ang aking gagawin ng mga oras na yon. Ang may saya sana naming bakasyon ay nagkaroon ng malaking problema. Ang problema ko nga lang ay bigla na lang inatake ang matanda at hindi ko alam ang aking gagawin. Dinala ko siya agad sa ospital at nagpatulong ako sa mga staff. Hiyang-hiya ako sa mga tao. Iba ang tingin nila sa akin pero hindi ko nalang pinansin. Ang mahalaga ay nadala ko siya sa ospital at maagapan pa siya. Nakaligtas naman ang matanda noon at napag-alaman ko na may ininom ito na gamot para tumagal siya sa kama. Ang kaso nga lang ay nakasama sa kanyang kalusugan na muntik na nitong kinamatay. Hindi ko alam ang gagawin ko kung itatawag ko ba sa misis niya ang nangyari. Pero kapag ginawa ko yun, alam kong magtataka siya
kung bakit kami magkasamang dalawa. Hindi ko rin naman matawagan ang anak nito na asawa ko. At maging ito ay magtataka rin. Naguguluhan na ako sa nangyayari sa akin. Gusto ko nang bumalik sa bahay at iwan na lang sana siya. Kaso hindi rin naman kaya ng aking konsensya. Ano bang dapat kong gawin? Sana po'y mabigyan niyo ko ng magandang payo. At huwag niyo po sana akong agad na husgahan. Dahil tao lang rin po ako na natutokso lang. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Lubos na naghihintay at umaasa na matulungan ang aking matinding problemang kinaharap. Rochelle. Sa mga nais magkomento at magpayo, just comment down below. Muli, ako po ang inyong lingkod, Miss Callie. Hanggang sa muling kwento, paalam po.